Sino ka? Shh! Just go back to sleep. I'm sorry. Malamyos na tinig na sagot ng isang pamilyar na boses. Yun lamang ang narinig niya at tuluyan ng napapikit. Hala, paano ko nakapasok dito? Ano bang nangyari kagabi? Naku, Samantha, ikaw talaga. Pagtatakang tanong niya sa sarili habang inaalalang mabuti ang mga nangyari kagabi. Naligo muna siya bago tuluyang lumabas. Nang tingnan niya ang oras ay pasado 7:00 na ng umaga. Mabuti na lamang at Sabado ngayon at walang pasok sa opisina. Pagdating sa may kusina ay nagluto na siya ng almusal. Samantha, kaagad siyang napalingon sa nagsalita. Samantha, pwede ba tayong mag-usap? Bakas ang lungkot sa gwapong mukha nito. Hindi ka ba muna kakain, sir? Later. Mauna ka na munang mag-almusal. Aantayin kita sa taas. Tumalikod na ito at naglakad paakyat ng library. Mukhang malaki ang problema nito. Agad namang sumunod si Samantha kay Warren. Nadatnan niya itong nakaupo sa may sopa na naroroon. Samantha, I'll help you without asking anything in return, right? But I'll need your help this time. Please. Seryosong sabi nito at kinuha ang dalawang mga kamay niya. Naguguluhan na naman siya, kaya hindi siya makapagsalita. Hindi ba tinatanong mo kung paano ka makakabawi sa akin? Oo, sir. Kung ganon, pwede ka bang magpanggap ng girlfriend ko? At pinisil nito ang dalawang mga kamay niya na hawak nito. Halos malaki ang dalawang mata ni Samantha sa kanyang narinig. Teka sir, hindi ko maintindihan. Bakit ako? Komportable kasi ako sa'yo. At alam kong hindi ka may in-love sa akin. Paano naman sir kung ikaw yung ma-inlove sa akin? Hindi mangyayari yun, Samantha. Dahil may mahal na ako. At siya lang ang babaeng nag-iisa sa buhay ko. Ganon ba talaga siya? Imposible pa talaga niya akong magustuhan. Bulong ni Samantha sa kanyang sarili. Sa isang banda, tila may kirot siyang naramdaman sa mga sinabi ni Warren. Dahilan para matahimik siya. Please, Samantha. Gusto ko lang magkabalikan kami. Pangako, pagkatapos nito, kahit anong hilingin mo, ibibigay ko sa'yo. Napapikit siya. Anong gagawin niya? Kung hindi dahil sa kabaitan ni Warren ay hindi siya mapapadpad dito sa Maynila. Oras na siguro para ibalik niya ang kabaitan nito. Sige po sir, pumapayag na po ako. Talaga? Thank you Samantha, thank you talaga. At bigla siya nitong niyakap. Para siyang nakuryente nang magdikit ang mga balat nilang dalawa. Agad naman siyang humiwalay mula rito. Sorry, hindi ko sinasadya. Sobrang saya ko lang talaga. Wala po yan sir. Nagulat lang po kasi talaga ako. Simula ngayon, dapat masanay ka na. And please, huwag mo na akong tawaging sir, okay? Just call me Warren or babe kung gusto mo lang naman. Asar pa nito sa kanya na siyang ikinapula ng mukha niya. Pero pinilit niyang maging casual at sinakya ng biro nito. Adi kung ganon, tara nang mag-breakfast, babe. Sa gitna ng kanilang pagkain ay muling nagsalita si Warren. Pack your things, may pupuntahan tayo. Magdala ka na rin ng mga pampaligo mo. Tumango na lang siya at hindi na nag-usisa kung saan sila pupunta. Halos mamatay siya sa pagkalula. Sumakay sila sa isang private chopper. Ito talaga ang kinatatakutan niya noon pa man.
Nalampasan niya nga ang kalbaryo noong unang dating niya sa Maynila. At ito na naman ngayon. Samantha, relax ka lang. Nandito lang ako. I will never let you fall. Sabi ni Warren at hinawakan siya sa isang kamay na nasa may tabi nito. Hindi niya maiwasang kiligin at malungkot sa mga ginagawa nito. Maghunos dili ka, Samantha. Alalahanin mo, hindi ka pwedeng ma-inlove sa kanya. Bulong ni Samantha sa kanyang sarili. Ilang minuto pa ay lumapag na ang chopper na sinasakyan nila. Isa itong isla. Mangilan-ngilan lang ang mga tao roon at puro may mga sinasabi sa lipunan. Base na rin sa mga itsura nito. Bakit tayo nandito, Warren? Malalaman mo rin mamaya, Samantha. Isang lalaki ang sumalubong sa kanila at kinuha ang mga bagahe nila. Pumasok sila sa isang malaki at puting kwarto. Wow, napakaganda naman dito. Hindi mapigilang bulalas niya. May balcony pa roon at kitang-kita ang dagat mula sa beranda ng kwarto. Maganda ba? Tanong ni Warren na nakalapit na pala sa kanya. Agad naman siyang tumango. Sobra. Parang bumalik ako sa amin. Ngiting sabi niya at biglang na-miss ang pamilya. Magpahinga ka muna. I'll see you later. May kailangan lang akong gawin, okay? Tumango lamang siya at mabilis na itong umalis. Nahiga siya sa napakalambot na kama at hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. It's almost past 12 na pala ng tanghali. Mukhang napasarap siya ng pagkakaidlip. Agad siyang naghanda. Isang red two-piece ang sinuot niya at silky cover-up. Sanay naman siyang magsuot ng mga ganoon noon sa Palawan. Hindi man siya kaputian, ay makinis at mahubog naman ang kanyang katawan. Dagdag pa ng malulusog niyang mga dibdib. Nang lumabas siya ay may mga iilan na pinagtitinginan siya. Ang iba naman sa mga ito ay nagsisipulan. Nakita niya si Warren sa may lobby at may kausap na isang lalaki. Nang mapatingin ito sa may gawi niya, ay agad itong ngumiti. Bahagya namang natulala ang lalaking kausap nito nang makita siya. Agad siyang hinapit sa bewang ni Warren at hinalikan sa noo nang ganap na makalapit. How's your sleep, babe? Ayos naman. By the way, Tony, this is Samantha, my girlfriend. And Samantha, this is Tony, a very long-time friend of mine. Pakilala nito sa kanya. Agad naman niyang tinanggap ang kamay nito. Bahagyang napapitlag siya ng bahagya nitong pisilin ng kanyang kamay. Nice to meet you, Miss Samantha. Namumula siya nang bawiin niya ang kamay niya. Nice to meet you too. O paano ba yan, bro? Kailangan ko na ring umalis. Maiwan ko muna kayo. I hope you'll enjoy your stay here. Welcome to Isla Bianca. Matapos makapagpasalamat ay umalis na rin ito. They spent the whole day walking sa may dalampasigan. Surfing, sunbathing, jet ski at kung ano-ano pa. Tuwang-tuwa siya at sobrang nag-enjoy. She just wondered kung bakit nagawang iwan ni Cindy ang ganitong klase ng lalaki. Napaka-perpekto nito sa paningin niya. Naputol ang pagtawa nila Warren nang mapadako ang pansin nila sa dalawang taong naglalampungan sa may ilalim ng puno. Ramdam niya ang pagbabaga ng katawan ng katabi niya. Let's go. At hinawakan siya nito sa isang kamay pero pinigilan niya ito. No, nandito tayo para makuha mo ulit siya, hindi ba? Hayaan mong makita niya tayo at isiping kaya mong mabuhay nang wala siya. Sandali itong natigilan bago napabuntong hininga. You're right. At ngumiti sa kanya. Bigla siya nitong binuhat at piniyagis sa may tubig. Nagtitili siya kaya nakaagaw sila ng atensyon. Isa na rito sina Cindy at ang lalaking kasama nito. Kita niya ang pagkagulat sa mga mata nito. Effective ang ginawa natin, Samantha.
Tingnan mo, kulang na lang, patiin niya ako sa mga titig niya. Pero sa totoo lang ay bahagya siyang nadismaya. Dinala lang pala siya rito ni Warren dahil naroroon din si Cindy. Pero kaagad din niyang inalis ang nasa isipan, lalo na nang yakapin siya ni Warren at biglang halikan nito ng mariin sa kanyang labi. Napatitig siya rito nang ihiwalay nito ang labi sa may labi niya. Nang tingnan niya ang kinaroroonan nila Cindy, ay nakatingin ang mga ito sa kanila. Sorry, galit ka ba? Nag-aalalang tanong nito. Hindi siya kaagad nakapagsalita at bigla na lang umahon sa may tubig. Hindi niya alam kung bakit parang nasasaktan siyang isipin na kaya siya nito hinalikan ay dahil nakatingin si Cindy sa kanila. Samantha, sandali. At hinila siya nito sa isang braso at biglang niyakap. I'm sorry, babe. At hinalikan siya sa may noo. Pagkatapos ay inaya na siya nitong bumalik sa may hotel. Hindi siya umiimik nang makabalik sa kwarto. Nag-shower lang siya at nagpalit ng maong tattered short at puting t-shirt. Samantha. Tawag sa kanya ni Warren at hinawakan siya sa magkabilang mga balikat. Look at me, please. I didn't kiss you just because Cindy is looking on us. I kissed you because I want to. Ang mga mata nito ay parang batang nagsusorry. Okay lang, hindi naman ako galit eh. Thank you, babe. Thank you so much. At niyakap siya nito ng mabilis. Parang bibitin pa nga siya sa kakayakap nito. Tara na sa baba para makakain na tayo. At bumaba na sila sa may restaurant sa loob ng hotel. Ano palang gusto mong kainin? Nakangiting tanong ni Warren sa dalaga. Naku, Warren, huwag ka masyadong umiti sa akin. Baka kamailag na ako sa iyo ng tuluyan. Pero kaagad din niyang winaglit ang nasa isip. Hindi maaari ang nararamdaman niya. Lalo na at bigla niyang naisip ang kanyang pamilya. Babe, okay ka lang ba? Nakakunot na tanong nito. Kanina pa pala siya nito tinatanong, pero hindi siya nagsasalita. Oo. Ang sabi ko ay bahala ka na. Hindi ko naman kasi alam kung alin dito ang masarap. Alright. At tinawag na nito ang waiter. Habang umo-order ito ay napansin niya ang pagpasok ni na Cindy at ang lalaking kasama nito. Umupo pa ito sa may mesang malapit sa kanila. Kita niya ang inis sa mukha ni Cindy nang makita sila. Hindi niya ito pinansin at nag-focus na lang kay Warren. Nang dumating ang pagkain ay magana si Warren na kumain. Warren, dahan-dahan lang. Natatawang sabi niya. Alam mo ba, babe? You really like an appetizer to me. Ginaganahan akong kumain kapag nandyan ka. At kumindat pa ito sa kanya bago ito muling sumubo. Ano ba, Warren? Huwag mo akong pakiligin. Agad siyang namula sa sinabi nito. Lalo na nang subuan siya nito. Come, try this. Masarap to. At itinutok pa sa may bibig niya ang kutsara. Naku, Warren, huwag na, nakakahiya. Come on, babe. Try this, please. Promise, magugustuhan mo to. Wala siyang nagawa kung hindi kainin ito. Kainin ang pagkaing nasa may kutsara. Oh, Warren. Bakit, babe? Nandito sila, Cindy. Yun ba? Hiyaan mo sila. Parang walang pakialam na sabi nito. Kaya ba sweet na naman ito sa kanya dahil alam nitong nandun din ang babae? Bakit ba hindi niya naisip yun? Samantha, he's just acting. At kaya niya ito ginagawa para bumalik ito sa kanya, hindi ba? Palabas lang ito, kaya huwag kang masaktan. Sambit ni Samantha sa kanyang isipan. Warren, punta lang muna ako sa may powder room, ha? Samahan na kita. Huwag na. Kaya ko na to. Thank you.
at mabilis na siyang tumayo at naglakad. Pagkapasok sa loob ng comfort room, huminga siya ng malalim. So, trabaho na rin pala ng isang chief na sekretary ngayon ang landiin ng amo niya. Napatingin siya sa nagsalita at napatigil. Buti na lang at silang dalawa lang ang nandoon. Nang hindi siya magsalita ay nagsalita muli ito. Itong tatandaan mo, kahit anong gawin mo, Warren will still be mine until the end of the day. Babalik at babalik pa rin ito sa akin. So if I were you, ititigil ko na itong paglalandi sa amo mo. Talaga ba? E di tingnan na lang natin. Sambit ni Samantha at nakangiti niya itong iniwan. Paglabas, inapatigil siya at napahinga ng mas malalim. Alam ko naman yun. Ikaw naman talaga ang dahilan kung bakit ginagawa namin ni Warren ito eh. Kaya alam kong sa'yo talaga siya babalik. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Warren sa kanya pagbalik niya. Oo naman. Biglang sumama lang ng konti ang pakiramdam ko. Matamlay na sabi niya. Agad itong lumapit sa kanya at inalalayan siya. Let's go back. Bumalik na tayo sa itaas. You need to rest. Baka masyado na kitang napapagod. Napangiti siya rito. Kung hindi lang talaga sa pagpapanggap nila, ay aasa siya sa pinapakita nitong kabaitan. Nang makarating sa kwarto ay agad siya nitong pinahiga. Ibinili rin siya nito ng gamot. I'll be back. Rest well, babe. At hinalikan siya sa noo. Nakatulog siya nang hindi namamalayan. Pagbukas niya ng mga mata ay nakaupo ito at tulog sa may tabi niya. Binantayan ba siya nito? Hindi naman ganoon kalala ang nararamdaman niya. Pero grabe itong mag-alala sa kanya. Kinabukasan ay magaan na ang pakiramdam niya. Nagising siyang wala na si Warren sa kwarto. Naligo siya at nagbihis pagkatapos ay lumabas. Naglakad-lakad siya upang hanapin si Warren. Malayo pa lamang ay tanaw na niya ito. Lalapitan na sana niya ito nang mamataan niyang papalapit si Cindy rito at kaagad niyakap si Warren. Hindi na niya pinatagal pa at paatras nang umalis. Hindi niya maintindihan kung bakit parang naninikip ang dibdib niya sa nasaksihan. Hindi ba iyon naman talaga ang goal nila ni Warren? Ang mabawi si Cindy? Sa kakalakad ay hindi niya namalayang nabangga niya ang isang lalaki. Sorry, nakayukong sambit niya. It's okay. Nang magangat siya ng tingin ay nagulat siya.